Akala ng lahat, isa lang siyang ordinaryong bata, pero siya pala ang magiging may-ari ng dalawang makapangyarihang djinn at sasakop sa 7 dagat. Si Sinbad ay isang himalang bata na isinilang sa bansang Partavia. Ang kanyang ama ay si Badr, isang dating sundalo, at ang kanyang ina. Sa mundong kanilang ginagalawan, laganap ang digmaan at politika, bawat kaharian ay pilit pinapalakas ang kanilang yaman at impluwensya. Sa mismong pagsilang ni Sinbad, nagsayawan ang mga nilalang ng liwanag na tinatawag na rock na gumagabay sa kapalaran ng mundo. Naramdaman ng mga makapangyarihang nilalang ang kanyang presensya at napagtanto nilang may ipinanganak na may lakas na kayang baguhin ang takbo ng kapalaran. Ilang sandali matapos siyang isilang, bumuhos ang mga bulalakaw sa kalangitan at nasaksihan ng buong mundo ang himalang naganap ng gabing iyon. Lumipas ang ilang taon. Si Badr, isang bayani ng digmaan, ay pilit pinuputol ang ugnayan niya sa marahas niyang nakaraan. Malaki ang naging ambag niya sa tagumpay ng Partavia sa mga nagdaang digmaan, pero tinanggihan niya ang gantimpala dahil nagbago siya matapos masaksihan ang karahasan ng digmaan. Ang nais na lamang niya ay mamuhay ng payapa bilang isang mangingisda. Isang araw, habang papalaot siya, napansin niyang nakasunod pala si Batang Sinbad sa bangka nang hindi niya namamalayan. Nag-alala si Badr dahil delikado ang dagat kaya agad niyang binalak ibalik ang anak sa pampang, ngunit biglang dumating ang malakas na bagyo at naligaw sila sa gitna ng karagatan. Ginawa ni Badr ang lahat para makaligtas, pero tila walang direksyon ang bagyo. Biglang itinuro ni Sinbad ang kabaligtarang direksyon at hiniling sa kanyang ama na doon pumunta. Kahit nagduda, sinunod siya ni Badr at sa di inaasahan ay nakalabas sila sa bagyo. Doon niya napagtanto na may kakaibang kapangyarihan si Sinbad na tila kayang piliin ang tamang kapalaran, at naniwala siyang balang araw ay magagamit ito para ilayo ang mundo sa kasakiman at karahasan. Makalipas ang 2 taon, 5 taong gulang na si Sinbad. Araw-araw niyang dinadalhan ng tanghalian ang kanyang ama sa tabing dagat. Labis siyang naaakit sa paglalayag at pangingisda at paulit-ulit niyang hinihiling na isama siya, pero tumatanggi si Badr dahil bata pa siya at nangangakong tuturuan siya kapag mas matanda na. Habang kumakain sila sa dalampasigan, may isang grupo ng mga tao ang lumapit at nagsimulang litin si Badr. Tinawag nila siyang traidor dahil tumanggi siyang bumalik sa digmaan at suportahan ang bansa. Alam ni Badr na nawala na ang kasaganahang dulot ng mga naunang digmaan, ngunit marami pa rin ang nakakapit sa ideya ng karangalan at tagumpay. Ngumiti lang siya at sinabing ayaw na niyang makibahagi sa walang saysay na pagdanak ng dugo at nais na lamang niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Hindi ito tinanggap ng mga tao kaya ininsulto at binugbog nila siya. Hinayaan lamang ni Badr ang pananakit hanggang mawalan siya ng malay nang hindi man lang lumalaban. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya at nakita si Sinbad na nag-aalala. Nagpanggap si Badr na walang nangyari, pinulot ang pagkain sa buhangin at kinain ito. Nagalit si Sinbad dahil para sa kanya ay duwag ang kanyang ama na kayang lumaban ngunit piniling magpatalo. Sinubukan ni Badr na ipaintindi na hindi solusyon ang pakikipaglaban, ngunit ayaw makinig ni Sinbad. Sumigaw siya, tinawag ang ama na mahina at tumakbong pauwi. Kinagabihan, sabay silang kumain bilang pamilya at halatang galit pa rin si Sinbad. Tahimik siyang kinausap ni Badr at inutusan na kumuha ng tubig mula sa balon. Dahil kahit bata ay kayang gawin iyon, ipinahayag ni Sinbad na isa na siyang tunay na lalaki, hindi tulad ng kanyang ama, at umalis siya ng bahay. Nag-aalala ang asawa ni Badr na si Esre dahil tinatawag na siyang traidor ng mga tao, pero wala itong pakialam. Sinabi niya na apektado rin sila ni Sinbad at lalo pang hihirap ang buhay nila kung magpapatuloy iyon, lalo na't halos wala na silang makain. Bago pa makasagot si Badr, bumalik si Sinbad at sinabing may nakita siya malapit sa balon. Nang tingnan nila, isang sugatang lalaking kulay ginto ang buhok ang kanilang natagpuan, kaya agad itong iniligtas ni Badr. Kinabukasan, nagising ang lalaki at nagpasalamat kina Badr at sa pamilya nito sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni Badr na ang kanyang anak ang nakakita sa kanya kaya nagpasalamat din ang lalaki kay Sinbad. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang naglalakbay ng mga ngalakal na nasiraan ng barko at nasugatan. Tinanggap ni Badr ang paliwanag kahit kainahinala, habang iniisip naman ni Esre na dapat na nila itong paalisin dahil wala silang kakayahang alagaan pa ito. Ngunit komportable si Sinbad sa lalaki, umakyat pa siya sa ulo nito at tinanong kung bakit kulay ginto ang buhok niya. Sumagot ang lalaki na marami pang bansa sa labas na may iba't ibang uri ng tao. Lalong naengganyo si Sinbad sa ideya ng paglalakbay habang nakikinig sa mga kwento nitong tila kathang-isip. Sinabi ni Esre kay Badr na paalisin na ang lalaki dahil kulang na nga ang pagkain nila, pero sa halip ay kabaligtaran ang ginawa ni Badr at pinatuloy pa ito hanggang sa tuluyan itong gumaling. Nagulat si Esre at inisip na parang nawala na ang katinoan ng kanyang asawa dahil sa digmaan.
Unti-unting naging malapit ang lalaki kay Sinbad at kinukwentuhan siya gabi-gabi tungkol sa malalayong lupain, kakaibang lugar, at mga taong nakilala niya. Isang araw, habang wala si Badr, nag-impake ang lalaki at sinabi kay Ezra na aalis na siya dahil maayos na ang kanyang kalagayan. Ngunit bago siya makaalis, dumating ang mga gwardya na naghahanap ng isang especially iya. Itinulak nila si Ezra sa lupa at biglang nagbago ang kilos ng lalaki at pinatay ang mga sundalo. Napasigaw si Ezra, dahilan para magising si Sinbad. Paglabas niya, nakita niya ang lalaking puno ng dugo ng mga napatay na sundalo. Agad siyang hinawakan nito at dinala sa gitna ng nayon, nagbabantang papatayin siya kung hindi sila bibigyan ng bangka, pagkain, at pera. Tinanong ni Sinbad kung bakit niya ito ginagawa dahil akala niya ay magkaibigan sila, ngunit sinabi ng lalaki na isa siyang especially iya at mas mahalaga ang kanyang misyon kaysa sa lahat. Umiiyak si Ezra at nagmamakaawa sa mga tao na tulungan ang kanyang anak pero walang kumibo dahil ayaw nilang tumulong sa pamilya ng isang traidor. Habang papatakas na ang lalaki, lumabas si Badr mula sa mga tao at nakiusap na pakawalan ng kanyang anak, ngunit tumanggi ito. Lumuhod si Badr at nagmakaawa kahit isa na lang ang kanyang tuhod, ngunit sinabi ng lalaki na ginagawa niya ito para sa kanyang bansa. Sinabi ni Badr na kung susuko siya sa Partavia at ibibigay ang lahat ng impormasyon, mabubuhay siya ng marangya, ngunit tumanggi ang lalaki at muling itinutok ang espada kay Sinbad. Dahil dito, nagalit si Badr at mabilis na sinaksak ang lalaki sa puso. Yamakap siya kay Sinbad at sinabing kakayanin niya ang kahit ano, huwag lang mapahamak ang kanyang pamilya. Wala nang nagawa si Sinbad kundi umiyak habang pinapanood ang pagkamatay ng lalaki at sinabi niyang nagustuhan niya ang mga kwento nito. Kinabukasan, kinuha si Badr ng mga gwardya dahil sa pagtatago ng isang especially iya sa kanilang bahay. Kinaladkad siya sa buong nayon na sugatan at pasa dahil sa pagpapahirap sa kanya at sapilitang ibinalik sa digmaan. At ipinadala si Badr sa front lines, iniwan sina Ezra at Sinbad na mag-isa. Umiiyak silang mag-ina habang siya'y umaalis at pinalayas pa sila ng mga tao sa nayon dahil pamilya raw sila ng traidor. Ngunit sa huling pagkakataon, tumayo si Badr at binalaan ang lahat na huwag sasaktan ng kanyang pamilya. Hinubad niya ang kanyang damit at ipinakita ang matitinding sugat na natamo niya sa digmaan at sinabi sa kanila na iyon ang bagay na hinahangaan nila. Sinabi rin niya kay Sinbad na maging matatag at alagaan ang kanyang ina bago tuluyang umalis papuntang digmaan. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang balita ng kanyang pagkamatay at ang tanging bumalik sa pamilya ay ang kanyang espada na nasa loob ng kabaong. Lumipas ang 9 na taon mula noon. Si Sinbad ay isa ng 14 na taong gulang na binata na handang harapin ang mundo. Sa pagitan ng dalawang imperyo ay may isang dungeon na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa kaalaman ng tao. Sinubukan na itong sakupin ng Partavia Empire at ng Rame Empire upang manalo sa digmaan, ngunit kapwa sila nabigo dahil walang sino mang pumasok dito ang nakabalik. Sa lungsod ng Cainsia, isang karwahe ng mga ngalakal ang hinarang ng grupo ng dating mga sundalo na nagtatangkang magnakaw, ngunit mabilis silang natalo ni Sinbad. Bilang pasasalamat, inalok siya ng mga ngalakal ng mga supply. Sa likod ng karwahe, may natagpuan silang isang manlalakbay na nagngangalang Yunan na nagtatago sa mga basket ng prutas. Dinala siya ni Sinbad sa kanilang bahay at pinatuloy na tinanggap naman ito. Sa kanilang nayon, mahal si Sinbad ng lahat at tumutulong siya sa pag-aalaga ng komunidad. Labis na humanga si Yunan sa kanyang kabutihan, lalo na sa pagmamalasakit niya sa kanyang ina na nagkasakit matapos ang pagkamatay ni Badr. Kinagabihan, isang grupo ng mga sundalo kasama ang kanilang commander na si Drakon ang papunta sa nayon upang kunin si Sinbad na matagal nang umiiwas sa sapilitang pagsali sa digmaan. Kinabukasan, bago umalis si Sinbad para magtrabaho, sinabi niya kay Yunan na maaari itong manatili hanggat gusto nito. Sumagot si Yunan na magpapatuloy din siya sa kanyang paglalakbay matapos niyang malaibat ang nayon. Pagkaalis ni Sinbad, ikinwento ni Ezra kay Yunan ang tungkol sa kanyang anak kung paano ito lang aking kahawig ng kanyang ama at mahal ang pamilya. Sinabi rin niya na naniniwala ang kanyang asawa na may kapangyarihan si Sinbad na baguhin ang kapalaran. Pakiramdam niya ay siya ang humahadlang sa tunay na tadhana ng kanyang anak kaya nakiusap siya kay Yunan na gabayan si Sinbad dahil mas marami itong karanasan bilang manlalakbay. Biglang dumating ang isang babae at sinabi sa kanila na nahuli na si Sinbad ng mga sundalo. Inutusan siya ni Drakon na sumali sa hukbo, ngunit tumanggi si Sinbad at sinabing hindi sila mga kasangkapan lamang at hindi siya sasali sa digmaang pumatay sa kanyang ama at sa marami pang taga-nayon. Sinuportahan siya ng mga tao, ngunit hindi umatras ang commander at nagbanta na kung hindi siya sasama, papatayin siya at ang kanyang ina dahil sa pagtataksil. Kalaunan, ipinaliwanag ni Sinbad kay Yunan na ang pagsali sa hukbo ay nangangahulugang ay padadala siya sa dungeon na halos tiyak na kamatayan habang ang pagtanggi naman ay kamatayan din.
Sinabi niyang hindi pa siya maaaring mamatay dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang ina at ang nayon. Ang walang katapusang digmaan ay nag-iwan sa imperyo nila na wasak at nais niya itong baguhin. Sinabi ni Yunen na kung ganoon, dapat siyang pumunta sa tore. Kung tunay na wasak na ang imperyo, kailangan niyang kunin ang kapangyarihan ng dungeon upang maging hari at iligtas ang imperyo at ang mundo gamit ang sarili niyang kamay. Sinabi niya kay Sinbad na tanggapin ang kanyang kapalaran at angkinin ang kapangyarihan ng isang hari. Matapos sabihin yon, bigla siyang nawala. Tinanggap ni Sinbad ang kanyang mga salita at nagpasya siyang pasukin ng tore. Hindi niya magawang sabihin sa kanyang ina ang plano niya, ngunit nahalata na nito ang kanyang desisyon. Ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang espada ng kanyang ama at sinabi na natagpuan na niya ang kanyang tunay na landas at hindi niya ito pipigilan. Sa labas ng dungeon, naghahanda si Draco na pumasok kasama ang kanyang hukbo, ngunit bago pa man sila makakilos, dumating si Sinbad at ipinahayag sa harap ng mga sundalo na siya ang kukuhan ng kapangyarihan ng dungeon para iligtas ang imperyo at ang mundo. Iniwan niya ang hukbo at mag-isang tumakbo papasok sa dungeon. Sa loob nito ay ang guho ng isang napakagandang lungsod na nasakop ng mga dragon. Namangha si Sinbad sa tanawin, ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ng mga tao. Inaatake ng mga dragon ang hukbo ni Drakon at isa-isa silang napatay. Nakipaglaban si Drakon sa isang dragon na muntik nang pumatay sa kanya, ngunit nailigtas siya ni Sinbad at magkasama silang nakatakas. Habang nagtatalo sila, lumipad sa ibabaw nila ang hari ng mga dragon. Sinundan nila ito hanggang sa pugad nito at nakita ang Dragon King na napapalibutan ng iba pang mga dragon, habang may mga geyser sa likod nito na tila nagtatago ng isang pintuan. Iminungkahi ni Drakon na gawing pain si Sinbad, ngunit tumanggi ito. Tinanong ni Sinbad kung ilan na ang isinakripisyong sundalo sa lugar na iyon, ngunit sinabi ni Drakon na hindi mahalaga iyon dahil ang mamatay para sa bansa ang pinakamataas na karangalan ng isang sundalo ng Partavia. Iniwan niya si Sinbad at mag-isang sumugod patungo sa pintuan, ngunit pagdating niya roon ay hindi ito bumukas at napansin siya ng Dragon King. Nailigtas siya muli ni Sinbad, ngunit hiniling ni Drakon na patayin na siya dahil naduwag siya at nabigo bilang sundalo. Sinabi ni Sinbad na hindi kahihiyan ang matakot mamatay dahil tao siya bago maging sundalo. Idinagdag pa niya na wala nang ibang ginagawa ang emperador at ang hukbo kundi ipadala ang mga tao sa kamatayan, at nais niya itong baguhin sa pamamagitan ng paglikha ng bansang pinapangalagaan ng mga mamamayan. Kinuha niya ang isang kalasag at ginamit ang mga geyser upang makalipad paitaas habang iniiwasan ang kidlat na hininga ng dragon, at sa huli ay napatay niya ito. Sa pagkatalo ng Dragon King, nakuha nila ang susi para mabuksan ang pintuan. Sabay nilang tinahak ang loob, nagtutulungan laban sa maraming halimaw, at unti-unting nabuo ang tiwala sa isa't isa. Napagtanto nilang mali ang mga unang akala nila sa isa't isa. Sa huli, narating nila ang isang templo kung saan natagpuan ni Sinbad ang isang mahiwagang lampara na naglalaman kay Bolt, ang djinn ng galit at kabayanihan, na may kapangyarihang pumili ng kanyang magiging amo at magbigay ng lakas ng isang hari. Naglaban ang dalawa para makuha ang kapangyarihan, at sa huli ay si Sinbad ang nagwagi. Sa labas ng tore, naghihintay ang mga sundalo ng emperador upang kunin ang kapangyarihan at kayamanan ng dungeon mula sa sino mang makakakuha nito, ngunit tumanggi si Sinbad at hayagang kumontra sa emperador. Sinubukan siyang salakayin ng mga ito, ngunit nakatakas siya sa tulong ni Yunen na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan. Pagbalik niya sa kanilang nayon, nalaman niyang 2 buwan na pala siyang nasa loob ng dungeon at lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Nang dalawin niya ito, inakala nitong siya si Badr at kinuwento kung gaano nakalaki si Sinbad. Sinabi nitong kinuha ni Sinbad ang espada at naglakbay na, at ipinagmamalaki niya ito dahil lumaki itong katulad ng kanyang ama at mahal na mahal niya ito. Pagkatapos sabihin ng mga iyon, pumanaw na siya. Kumalat ang pangalan ni Sinbad sa buong imperyo bilang isang bayani na sumaikop sa dungeon at bilang isang traidor sa emperador. Sumakay siya sa isang bangka at naglayag upang baguhin ang mundo. Matapos masakop ni Sinbad ang dungeon, marami pang katulad nito ang lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo, at maraming tao ang nagtangkang sakupin ang mga ito. Ngunit walang sino man ang nagtagumpay. Kilala na ngayon si Sinbad bilang Dungeon Capturer, at kasalukuyan siyang napadpad sa isang lugar na tinatawag na Imuchek, kung saan nakita niya sina Hinehoho at Pisti na nakikipaglaban sa isang Narwhal. Gayunpaman, agad silang naipit sa laban, ngunit bago pa sila tuluyang mapatay ng halimaw, dumating si Sinbad sa tamang oras at pinaslang ang nilalang, kaya nailigtas sila. Samantala, nabigyan si Drakon ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili ng kanyang kapatid na si Barbarossa. Kasama ng lihim na puwersa ng emperador na Altomen, ipinadala sila upang patayin si Sinbad at kunin ang kanyang espada. Sinabi ni Sinbad kay Hinehoho na matapang ito dahil hinarap nito ang isang napakalaking halimaw gamit lamang ang isang sibat.
Nang magising si Pisti, binati niya ang kanyang kapatid at sinabi kay Sinbad na ayon sa kanilang kaugalian, dahil natalo niya ang narwhal, maaari na siyang pumili ng isang pangalang mandirigma. Tinanong ni Sinbad ang tungkol sa Imuchek at sa kanilang pinuno, at nalaman niyang ang kanilang ama ang pinuno ng tribo. Hiniling niya na isama siya sa kanilang nayon, ngunit binalaan siya ni Hinehoho na hindi pala kaibigan ng mga taga-Imuchek sa mga dayuhan. Sinabi ni Sinbad na hindi iyon problema sa kanya dahil nais niyang makilala ang iba't ibang tao at kultura sa kanyang paglalakbay upang baguhin ang mundo. Dinala nila siya sa kanilang nayon upang makilala ang pinuno. Abala ang buong nayon sa paghahanda para sa aagan, isang kapistahan bilang pagdiriwang sa pagiging ganap na mandirigma ni Hinehoho. Ipinahayag ng pinuno na may natuklasan silang dungeon at balak niyang magpadala ng mga tauhan upang sakupin ito. Binalaan siya ni Sinbad at sinabing huwag itong pasukin, at ibinahagi rin niya ang kanyang kapangyarihan at kung paano niya ito nakuha. Sa gabing iyon, inatake ang nayon ng pinuno ng Altomen na si Juder, ngunit natalo siya ni Sinbad kahit nakatakas ito at nangakong siya ang papatay kay Sinbad. Dahil sa hiya na hindi niya napatay ang narwhal at sa panlilinlang niya sa iba, nagpa siya si Hinehoho na pasukin ang dungeon upang patunayan ang sarili bilang tunay na mandirigma. Sinundan siya ni Sinbad upang tiyaking ligtas siya habang hinahabol sila ng Altomen. Sa loob ng dungeon, inatake si Hinehoho ng mga paru-parong kumakain ng laman kaya tumalon siya sa ilog upang makaligtas. Nakarating siya sa silid na may pintuan papunta sa treasure room kung saan natalo niya ang halimaw, ngunit hinarap siya ni Juder, Drakon, at mga kasamahan nito. Dumating si Sinbad at iniligtas siya bago pa magsimula ang labanan, ngunit agad silang naipit kaya tumakas sila sa tubig. Pinagyelo ni Donya Mostazem ang tubig, ngunit muntik pa rin silang makatakas bago makapasok sa pintuan. Samantala, binigyan ni Donya ang mga kasamahan ng mga potion para gumaling, at kahit nagduda si Drakon ay hindi na siya nagsalita. Sa loob ng templo, tinawag ni Drakon ang Jin na si Valafor. Ibinunyag na si Pisti ay isang mangkukulam at pinaalis siya mula sa dungeon, tanging isang manika ang naiwan. Napag-alamang nagtatrabaho ang mangkukulam para kay Barbarossa na naglalayong agawin ang kapangyarihan ng hari. Sinubukan ni Drakon na angkinin ang kapangyarihan ngunit itinuring siyang hindi karapat-dapat. Dumating din sina Sinbad at Hinehoho, at sinabi ni Valafor na sino mang makahuli sa kanya ay makakakuha ng kanyang kapangyarihan, ngunit kung mabaigo sila ay mananatili silang nakakulong sa dungeon magpakailanman. Sinubukan ng bawat isa na hulihin siya ng mag-isa ngunit walang nagtagumpay. Sinabi ni Sinbad na ang tanging paraan ay magtulungan, at upang maging patas, hindi siya sasali dahil mayroon na siyang Jin. Sa huli, nalinlang niya ang iba upang tulungan siyang mahuli si Valafor. Ipinaliwanag niya na ang layunin niya ay higit pa sa simpleng kapangyarihan, nais niyang gamitin ang lakas ng isang king vessel upang magtatag ng isang bagong bansa na magbabago sa mundo, at inanyayahan niya silang sumama sa kanyang paglalakbay. Ngunit bago pa sila makasagot, sina Juder at ang kanyang mga kasamahan ay tinamaan ng kapangyarihan ng Blackrock at naging mga halimaw. Sinabi ni Valafor na ang tanging paraan para pigilan ang tuluyang pagbuo ng demonyo ay ang patayin ang lahat ng vessel gamit ang kapangyarihan ni Baal, ngunit tumanggi si Sinbad at ipinahayag na ililigtas niya ang lahat ng kanyang kasama. Nagtulungan sina Sinbad, Hinehoho, at Drakon upang labanan ang demonyo. Inutusan ni Drakon na talunin ang halimaw para mabuhay sila, ngunit kinontra ito ni Valafor at ipinaliwanag na buhay pa ang mga taong ginamit bilang vessel sa loob ng dibdib ng demonyo. Ang tanging paraan para matalo ito nang hindi sila namamatay ay ang magpakawala ng isang malakas na atake diretso sa gitna nito. Nagtulungan ng tatlo upang mabigyan si Sinbad ng pagkakataong gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa demonyo. Ngunit habang papatayin na niya ito, nagpadala si Donya Mostazem ng isang anyo niya at kinuha ang espada ni Sinbad. Ibinunyag ni Barbarossa kay Drakon na idineklara na siyang patay ng imperyo at isa na siyang kahihiyan sa kanilang pamilya. Nawala ng pag-asa si Drakon, ngunit tumanggi si Sinbad na sumuko kahit pa mahuli si Hinehoho ng demonyo at malubha siyang masaktan. Dahil sa inspirasyon mula kay Sinbad, nakatakas si Hinehoho at sa tulong ni Drakon ay natalo nila ang demonyo. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil sinubukan itong muling mabuhay gamit ang pinuno ng Imuchek bilang sentro nito. Sinabi ni Valafor na kapag tuluyan nilang pinatay ang demonyo, mamamatay rin ang batang iyon. Sinubukan ni Sinbad na ilabas si Juder mula sa loob ng demonyo upang iligtas siya. Binalaan siya na maaaring ikamatay niya iyon, ngunit sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga kasama. Dinala siya sa loob ng alaala ng bata kung saan sinabi ni Baal na kailangan niyang kausapin ito at iligtas, kung hindi ay tuluyan itong malulunod sa kadiliman. Sa loob, nakita si Juder na kinakausap ang kanyang nakaraan, isang batang umiiyak at tinatawag ang kanyang mga magulang na siya mismo ang pumatay.
Sinabi ni Juder sa sarili niya na walang silbi ang pag-iyak dahil wala na siyang tahanan at wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin ang kanyang mga magulang. Yamakap si Sinbad sa kanya at sinabing bibigyan niya ito ng tahanan, isang lugar kung saan hindi na niya kailangang mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas si Juder mula sa tuluyang pagkasira at pagiging halimaw. Matapos mailigtas ang lahat, sinabi ni Valofor na pumili sila ng magiging King Bessel at si Sinbad ang kanilang pinili. Lumabas silang lahat mula sa dungeon kung saan naghihintay ang pinuno ng Imuchek kasama ang kanyang hukbo. Nagpasya si Draco na bumalik sa imperyo kahit alam niyang maaaring ipapatay siya ng kanyang kapatid dahil sa pagtataksil. Pinili niyang sagalan ito dahil may mga taong nais niyang protektahan. Bago siya umalis, natanggap niya ang basbas ng King's Vessel at ng mga Jin, ang kauna-unahang mandirigmang tumanggap nito kahit hindi pa niya alam kung paano ito gamitin. Samantala, natapos na ni Hinehoho ang kanyang seremonya at binigyan siya ng pangalang Hinehoho bilang isang ganap na mandirigma ng Imuchek. Habang nagdiriwang ang lahat, sinabi niya sa kanyang ama ang desisyon niyang sumama kay Sinbad at maglakbay sa mundo. Pinayagan siya ng kanyang ama at sinuportahan ang kanyang desisyon. Pagkatapos nito, pumunta sina Sinbad at Hinehoho sa pinuno ng Imuchek upang hingin ang kamay ng anak nitong si Rurumo para pakasalan. Bagamat hindi pa lubos na kumbinsido ang pinuno, naniwala ito na lalakas at uunlad pa si Hinehoho kasama si Rurumo, kaya ibinigay nito ang kanyang basbas. Sa huli, umalis si Sinbad kasama ang kanyang mga kasama mula sa lupain ng Imuchek at nagsimula ng bagong paglalakbay bilang mga mangangalakal gamit ang barkong ibinigay sa kanila. Tinuruan ni Rurumo sina Sinbad at Juder na mga dapat nilang malaman bilang mga mangangalakal. Nahirapan si Juder sa pag-aasal bilang tindero at nang mapuno siya, tinawag niyang matandang bungangera si Rurumo, kaya agad siyang sinampal nito at sinermonan tungkol sa tamang asal. Bilang mga mangangalakal, agad ding nahirapan si Sinbad at kasama si Jafar ay hirap silang makasabay sa mahigpit na pagtuturo ni Rurumo. Pagkatapos ng bawat aral, halos lupaypay na sila sa pagod pero may kapalit naman iyon, masarap magluto si Rurumo, kaya agad nilang natutunan na huwag siyang suwayin. Dahil dito, mas naging seryoso sila sa pag-aaral. Samantala, niyaya ni Hinehoho ang dalawa na uminom kasama siya, ngunit nang maisip nila kung paano sila pag-alitan at saktan ni Rurumo kapag nalaman niya, agad nilang isinantabi ang plano. Lumipas ang maraming araw, at sa wakas ay nakarating ang barko sa unang kaharian sa kanilang paglalakbay. Umakyat si Sinbad sa palo ng barko at masayang sumigaw na narating na nila ang Rame Empire. Ang Rame Empire ay parang Roman Empire sa kanilang mundo, walang kapantay sa yaman at lawak ng nasasakupan. Dumating sila sa lungsod ng Napolia, ang sentro ng kalakalan sa buong mundo. Pagdating pa lang nila at makita ang napakaraming tao na nagtipon sa harap ng kanilang barko, agad na sinabi ni Sinbad na magsisimula na sila sa negosyo. Agad siyang nagbukas ng tindahan at nagsimulang magbenta ng mga kakaibang produkto mula sa tribo ng Imuchek. Naengganyo ang mga tao at ipinakita ni Jafar na sila lamang ang may karapatang magbenta ng mga produktong iyon sa buong mundo. Ginamit pa ni Sinbad ang kanyang karisma para makahikayat ng mas maraming mamimili. Maya-maya, may 2 sundalo ang dumating at humingi ng kanilang permit. Humingi ng paumanhin si Sinbad at sinabing hindi pa siya rehistrado, saka nagtanong kung paano ang proseso. Ipinaliwanag ng mga sundalo na kailangan niyang magparehistro sa Rame Merchant Union na siyang namamahala sa lahat ng kalakalan. Pag-alis ng mga sundalo, nag-alisan din ng mga tao sa kanilang tindahan. Biglang may isang misteryosong lalaking blonde na nakasuot ng asul na balabal ang lumapit at humiling na makausap ang pinuno ng tindahan. Inalok niya si Sinbad na bilhin ang lahat ng kanilang paninda. Nag-alinlangan si Sinbad at nagtanong kung illegal ba yon, ngunit sinabi ng lalaki na bawal lang magbenta sa publiko ng walang rehistro, at bilang may lisensya siya mula sa Merchant Union, maaari niyang bilhin ang mga ito ng legal. Idinagdag pa niya na sayang kung uuwi si Sinbad na kaunti lang ang naibenta. Nagdadalawang isip pa si Sinbad pero agad tinanggap ni Jafar ang alok. Ibinigay ng lalaki ang kasulatan ng bentahan at umalis upang kunin ang kanyang mga tauhan. Natuwa ang lahat dahil hindi na nila kailangang mag-alala sa pagbebenta. Bumalik ang lalaki dala ang isang sako ng pilak bilang bayad at masaya nilang tinanggap ito. Ngunit kinagabihan, nalaman nila ang katotohanan nang makita nila ang tindahan ng lalaki, ibinibenta nito ang kanilang mga produkto sa 5 beses na mas mahal. Napagtanto nilang naloko sila at naunawaan ni Sinbad ang plano ng lalaki. Nagpatawag siya ng pagpupulong at sinabi na wala silang magagawa kundi magparehistro sa Merchant Union dahil wala silang karapatang magreklamo. Nalungkot ang lahat, ngunit itinapon ni Sinbad sa hangin ang kasulatan ng bentahan at sinabing bahagi iyon ng karanasan sa pagsubok ng bagong bagay. Idinagdag niya na mas nirerespeto na niya ang mga mangangalakal matapos niyang maranasan kung gaano sila katalino at tuso.
Para sa kanya, ang pera ang nagpapaikot sa mundo at ang mga mangangalakal ang nagpapagalaw ng pera, kaya sila ang tunay na humuhubog sa kaunlaran ng mundo. Pagkatapos noon, pinabalik ni Sinbad ang kanyang mga kasama sa Imuchek upang kumuha pa ng paninda habang siya naman ay nanatili upang harapin ang Merchant Union. Alam niyang kailangan niyang matutunan ang lahat tungkol sa mundo at sa negosyo kung nais niyang maging hari. Ngunit bago ang lahat, pinaalala ng kanyang sikmura na kailangan muna niyang kumain. Isang tansong barya na lang ang natitira sa kanya, ngunit nahulog pa ito at napulot ng tusong blonde ng mga ngalakal na nakilala niya kanina. Ibinalik ito ng lalaki kay Sinbad at sa halip na komprontahin siya, inanyayahan siya ni Sinbad na kumain. Sa huli, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Rashid, isang mangangalakal mula sa Balbad, ang ikalawang pinakamayamang bansa pagkatapos ng Reim. Dahil sa paggalang na ipinakita ni Sinbad, tinanong siya ni Rashid kung alam ba niyang ninakawan siya nito ng kita. Sumagot si Sinbad na kulang pa ang kaalaman niya sa negosyo kaya natural lang na matalo siya ng isang veterano at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto mula mismo sa taong nanloko sa kanya. Humanga si Rashid sa kanyang kasakiman sa kaalaman at kagustuhang matuto, kaya ipinaliwanag nito na mali ang itinakda niyang presyo para sa mga produktong hindi pa nakikita ng mga tao. Napansin ni Sinbad ang daloy ng rock sa paligid ni Rashid at napagtanto niyang hindi ito ordinaryong mangangalakal. Alam din ni Rashid ang tungkol sa pinuno ng Imuchek at tinanong si Sinbad kung paano niya nakuha ang pahintulot na magbenta ng kanilang produkto, samantalang siya ay palaging nabibigo. Naalala ni Sinbad ang mga itinuro ni Rurumo at ngumiti lamang siya, sinasabing lihim iyon ng kalakalan. Gayunpaman, pumayag siyang ibahagi ang lihim kung papayag si Rashid na maging kasosyo niya at turuan siya tungkol sa bansa. Sinabi ni Rashid na mayabang si Sinbad, ngunit handa siyang bigyan ito ng pagkakataon. Ipinakita ni Sinbad ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagyayelo ng inumin ni Rashid gamit ang kapangyarihan ni Balafort, at ibinunyag na nasakop na niya ang isang dungeon. Biglang nagbago ang pagtingin ni Rashid at mas iginalang siya habang pinakikinggan ang kanyang mga kwento. Tinanong niya kung bakit nais nitong maging mangangalakal at sinabi ni Sinbad na balak niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang bansa. Sinabi ni Rashid na malaki ang ambisyon niya ngunit kulang pa siya sa karanasan. Ipinaliwanag niya na upang makasali sa Merchant Union, kailangan ng rekomendasyon mula sa isang rehistradong mangangalakal at 1,000 gintong barya, isang halagang halos imposibleng maabot ng karamihan. Hinamon niya si Sinbad na kung tunay itong naniniwala sa kanyang pangarap, dapat itong makalakom ng 1,000 ginto sa loob ng 1 buwan, at sa kanya ito bibigyan ng rekomendasyon. Pagkaalis ni Rashid, napagtanto ni Sinbad na ito ang landas na dapat niyang tahakin upang matupad ang kanyang kapalaran. Nagpahinga siya sa isang silid na binayaran ni Rashid at inisip kung sino talaga ang tunay na pagkatao ng mangangalakal. Iniisip din niya kung paano siya kikita ng 1,000 ginto sa loob ng 1 buwan dahil kahit magtrabaho siya bilang gwardya o katulong, hindi iyon sapat. Biglang nahulog ang kanyang espada at habang pinupulot niya ito, nakita niyang lumilipad ang mga rock, doon niya naisip ang paraan para kumita. Makalipas ang 1 buwan, pagdating ni Rashid sa lungsod ng Napolia, sinabi ng kanyang bantay na may malaking pagtitipon ng mga tao. Nang lapitan nila ito, nakita nila si Sinbad na nakatayo sa bubong, nagkukwento tungkol sa mga dungeon, punong-puno ng panganib at halimaw. Ikinwento niya ang laban sa isang higanteng dragon na tinalo niya gamit ang kanyang espada, at upang lalo pang mapahanga ang mga tao, nagpakawala siya ng kidlat. Natuwa ang mga tao at naghagis ng mga tansong at pilak na barya. Masayang tinanggap ni Sinbad ang mga ito at napansin si Rashid sa gitna ng karamihan. Nilapitan siya ni Rashid at sinabing napakagandang ideya ang pag-entertain ng mga tao kapalit ng pera. Nagpasalamat si Sinbad dahil si Rashid ang nagsabing interesante ang kanyang mga kwento. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya naabot ang 1,000 gintong barya kaya humingi siya ng dagdag na oras. Tahimik lang na tumango si Rashid at inutusan ng kanyang bantay na ibigay kay Sinbad ang isang supot na naglalaman ng 1,000 gintong barya. Sinabi ni Rashid na iyon ang bayad niya sa pakikinig sa kanyang kwento at tinanggap na rin niya ang alok na maging kasosyo ni Sinbad. Namangha si Sinbad at nagtanong kung sino ba talaga siya. Ibinunyag ng bantay na ang lalaking nagpapanggap na mangangalakal ay si Haring Rashid ng Balbad. Samantala, pabalik na sa Reim ang barkong mula sa Imuchek. Nahihirapan pa rin si Jafar sa mga aral ni Rurumo at iniisip niyang mas mabuti pang nanatili na lang siya kay Sinbad. Nagreklamo siya, at para pakalmayin siya, ipinaliwanag ni Rurumo na naiintindihan niya kung gaano kahirap para sa kanya ang mag-aral dahil sa kanyang nakaraan bilang isang assassin. Alam niyang gusto lang nitong maglingkod kay Sinbad pero mas lalo siyang magiging kapaki-pakinabang kung matututo siya. Biglang nanghina si Rurumo at napaupo at nang tanungin siya ni Jafar, ibinunyag niyang buntis siya.
Ipinaliwanag niya na mas mabilis ang pagbubuntis ng mga imuchek dahil sa matinding klima ng Hilaga at balak niyang gawing katulong si Jafar sa panganganak. Hindi nagtagal, nanganak siya ng isang malusog na sanggol at nahirapan si Jafar sa pag-aalaga nito dahil halos kasing laki lang niya ang bata. Samantala, natanggap na ni Sinbad ang permit mula sa Reim Merchant Union at nagpasalamat siya kay Haring Rashid sa lahat ng tulong nito. Sabik na siyang magsimula sa negosyo, ngunit sinabi ni Rashid na kailangan pa niyang ipagpatuloy ang kanyang palabas. Sa tingin ni Sinbad ay hindi na ito kailangan, pero ipinaliwanag ni Rashid na baguhan pa siya sa negosyo, wala pa siyang tindahan, bodega, o sasakyan para sa kanyang mga paninda, at kailangan pa niyang mag-advertise. Ibinahagi ni Rashid na maraming paraan ng libangan sa Reim, at isa sa pinakasikat ay ang Gladiator Coliseum. Gayunpaman, imbes na lumaban, iminungkahi niyang gamitin ni Sinbad ang teatro upang ikwento ang kanyang mga pakikipagsapalaran habang kumikita. Nagustuhan ni Sinbad ang ideya at agad siyang naghanda para rito. Pagdating niya sa Grand Theater ng Reim, inirehistro niya ang kanyang palabas bilang Dungeon Capturer. Maraming nagduda, ngunit biglang nag-umpisa ang pag-ulan ng nyebe. Nakita si Sinbad sa bubong ng teatro at nang ilabas niya ang kanyang espada, nagpakawala siya ng kidlat na ikinagulat ng lahat. Pagmulat nila, nasalayan nila ang napakagandang liwanag sa kalangitan habang kumikislap ang mga snowflake. Sa tulong ng mga epekto, sinimulan ni Sinbad ang kanyang kwento tungkol sa pagsakop sa dungeon at agad niyang nabihag ang kanyang mga manunood. Hindi nagtagal, naging pinakasikat siyang performer sa buong Reim Empire at araw-araw ay puno ang kanyang mga palabas. Isang gabi, habang pauwi sila sa tinutuluyan kasama si Rashid, narinig niya ang malakas na sigawan mula sa labas. Sumilip siya sa bintana ng karwahe at doon niya unang nasalayan ang napakalaking Coliseum. Ilang araw pagkatapos, dumating na sa Reim ang barko mula sa Imuchek. Isang bantay ni Rashid na nagsisilbi na ring tagapag-utos ni Sinbad ang sumalubong kina Hinahoho at sa iba pa. Naiwan muna sina Hinahoho at Rurumo upang ayusin ang kanilang mga dala habang pinona ang iba sa karwahe. Dinala sina Jafar at ang iba pa sa Coliseum. Dumating sina Jafar at ang iba sa Coliseum kung saan nakita nila si Sinbad na nagtatanghal sa harap ng malaking karamihan. Namangha si Jafar habang ipinaliwanag ng kanyang tagapag-alaga kung paano ginagawa ito ni Sinbad para makalakam ng pondo at makilala sa publiko. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si si Kiki, mula sa balikat ni Jafar at pumasok sa Coliseum. Naghahanap siya kay Sinbad at narinig ang kanyang tawa mula sa ilalim ng lupa. Namangha si Jafar nang makita ang bata na hawak ng isang napakalaking unggoy na halimaw. Nagpanik siya dahil biglang nagbago ang ugali ng halimaw mula sa palakaibigan tungo sa galit. Natakot si Jafar, ngunit naalala niya kung paano inilagay ni Sinbad ang buhay niya sa panganib upang iligtas siya at nagpasya siyang gawin ang parehong bagay para kay Kiki. Tumakbo siya patungo sa halimaw, nililiko ang mga atake nito at umiikot sa kulungan upang atakihin ito mula sa likuran. Ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw upang tamaan ang puso ng halimaw, ngunit na-distract siya sa iyak ng bata kaya hindi niya natamon. Hinawakan ng halimaw si Jafar at pinagsama sa lupa. Napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ito sa kanyang sariling lakas, ngunit naalala niya ang pangako ni Sinbad na ihahatid siya sa bahay at na hindi na siya ang dating asasin na walang pakialam. Sa determinasyon na iligtas si Kiki, ginaising ni Jafar ang kapangyarihan ng household vessel ng kanyang gin ball at naging puno ng kuryente ang kanyang mga kutsilyo. Tumalon siya sa halimaw habang susubukan itong kainin ng bata, ginamit niya ang kidlat bilang lubad upang atali ito at nailigtas si Kiki bago niya napailaw ang halimaw at nawalan ng malay. Hindi nagtagal, dumating si Sinbad. Pagkagising ni Jafar, una niyang inalala si Kiki, ngunit sinabi ni Sinbad na ligtas na ang bata. Sinabi ni Jafar na habang nakikipaglaban siya, biglang lumiwanag ang kanyang mga sandata. Napagtanto ni Sinbad na tulad niya noong una sa dungeon, nagising si Jafar bilang unang household subordinate warrior na pwedeng hiramin ang kanyang kapangyarihan. Inalagaan ni Rurumo ang mga sugat ni Jafar at pinasalamatan siya sa pagligtas kay Kiki, sinasabing siya ang tunay niyang unang anak. Kinabukasan, bumisita ang lahat sa bagong tindahan ni Sinbad at namangha sila dahil parang buong shopping mall na ito. Nagtaka sila sa nangyari, ngunit biglang dumating si Sinbad na suot ang 10 ulit na mas maraming alahas kaysa sa karaniwang Amerikanong rapper. Ipinaliwanag niya na ito na ang punong himpilan ng Syria Trading Company at handa na silang magsimula ng negosyo sa Reim. Nagpasalamat siya kay Rashid sa lahat ng itinuturo at sinabi na babalik na ito sa kanyang bansa, Balbad. Payo niya rin kay Sinbad na magsulat ng aklat tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran na magiging Harry Potter ng kanyang panahon. Inanyayahan din siya ni Rashid sa Balbad upang makipagnegosyo sa hinaharap bago umalis. Nagulat ang mga kaibigan ni Sinbad na ang kanyang guro sa negosyo ay ang hari ng Balbad.
Nagsimula na ang seryosong operasyon ng Syria Trading Company at sinimulan ni Sinbad ang pagsulat ng kanyang autobiography na hindi niya alam na balang araw ay magiging isa sa pinakamahalagang aklat sa mundo. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimula muli sina Sinbad at ang kanyang mga kasama ng panibagong paglalakbay. Narating nila ang Sasan Kingdom, isang lugar na puno ng mabatong kabundukan. Habang umaakyat sa matarik na daan, ipinaliwanag ni Jafar na kilala ang Sasan sa pinakamagagandang metal sa mundo, ngunit kaunti lang ang kanilang kalakalan sa ibang bansa. Kamakailan, sinimulan nilang palawakin ang kalakalan sa Reim, kaya magandang pagkakataon ito para sa Syria Trading Company na makipag-ugnayan. Nag-aalala si Hinehoho sa pag-iwan sa kumpanya kay Vidal at Maado dahil limitado ang maitutulong ni Rurumo dahil sa kanyang pagbubuntis ng pangalawang anak. Pinatahimik ni Sinbad ang kanyang pag-aalala, sinabing maaasahan niya ang dalawa sa kanilang trabaho. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at di naglaon ay narating nila ang isang talampas kung saan masilayan nila ang kamanghamanghang kabisera ng Assassin Kingdom. Ang Assassin Kingdom ay sumasamba sa isang sinaunang Diyos at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga impure na outsiders. Bukod pa rito, sila ay may higit na kaalaman at teknolohiya kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Pagdating ni Sinbad at ng kanyang mga kasama sa kabisera, namangha sila sa antas ng kanilang metalworks. Ngunit agad na tumakas ang mga tao sa kanilang harapan, tinatawag silang impure outsiders. Sabi pa ng mga gwardya, bawal silang makipag-ugnayan sa mga sibilyan ng walang pahintulot at dinala sila sa tanggapan ng administrasyon. Tinanong nila ang isang opisyal, ngunit tumanggi ito sa anumang kalakalan sa mga outsiders at sinabi na minsang nagbigay lang sila ng ilang medalya dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Humingi si Sinbad ng paliwanag kung paano rin makakabuo ng magkaibigang ugnayan sa Sasan. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang matutunan at maunawaan ang lahat ng kultura at paniniwala sa mundo, at tinanong kung paano siya makakatulong sa kanilang bansa. Nagulat ang opisyal sa kanyang sinasabi, ngunit ipinaliwanag na kung gusto talaga niyang maging kaibigan, dapat niyang bisitahin ang mga Assassin Knights o ang namumunong elves ng bansa. Dumating sina Sinbad at ang kanyang mga kasama sa lungsod sa tamang oras para masaksihan ang prosesyon ng Assassin Knights sa pinamumunuan ni Night King Darius. Kailangan lang ni Sinbad ang pahintulot ni Darius upang maging opisyal na kaibigan ng bansa, kaya hindi siya nag-atubiling lumapit. Tumakbo siya sa tabi ni Darius at ipinakilala ang sarili, ngunit hinarang siya ng mga gwardya at tinakot na papatayin siya kung hindi umatras. Pinigil ni Darius ang mga gwardya, sinasabing hindi nila kailangang madumihan ang kanilang mga sibat sa dugo ng isang bastos na tao. Hindi natakot, bumisita si Sinbad sa kastilyo ng Night King at paulit-ulit na sinasabi sa mga gwardya na hindi siya kaina-hinalang tao. Sa gabi, pumunta sila sa isang bar na eksklusibo para sa outsiders. Determinado si Sinbad na makaharap ang hari kinabukasan. Umiinom na si Hina at sinabi na pwede na nilang pilitin ang kanilang paraan habang sinubukang pakalmayan ni Jafar. Biglang lumapit sa kanila ang isang katutubo, ngunit hinawakan siya ng waiter sa kwelyo at pinigilan, sinasabing bawal siyang pumasok sa lugar na para lang sa outsiders. Sinabihan siya na alamin ang kanyang katayuan bilang anak ng hari. Natagpuan ni Sinbad ang pagkakataon na makuha ang pahintulot. Umupo siya at nakipag-usap kay Mistress, anak ni Darius. Bagamat tensyonado ang waiter sa pagpapahintulot kay Mistress na makipag-usap sa mga banyaga at makinig sa mga kwento ng labas ng mundo, pinayagan niya ito. Nagsimula silang kumain, at dahil bilang isang neg-apprentice ay limitado lamang si Mistress sa simpleng pagkain, buong-buo niyang ginasto ang pagkain at inumin. Pagkatapos kumain, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na hindi pinapayagan ng mga tao ng Sasan na makaalam ng labas ng mundo, kaya gusto niyang marinig ang mga kwento. Nagpa siya si Sinbad na tuparin ang hiling nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang dungeon capturer at iniabot ang aklat na The Adventures of Sinbad. Nagpakitang gilas siya kay Mistress, pinakawala ang kuryente mula sa kanyang espada habang binabasa ang kanyang kwento. Namangha si Mistress sa kahangahangang palabas at sa kwento sa aklat at ipinahayag niyang nais niyang maranasan ang ganoong kalayaan at pakikipagsapalaran sa labas ng Sasan. Masaya siyang umalis, determinado na makita ang mundo sa kanyang sariling mga mata. Kinabukasan, muling sinubukan niyang bisitahin si Sinbad, ngunit nahuli siya ng kanyang ama sa akto. Pinagsabihan siya tungkol sa pagsira sa kanilang code at pakikialam sa mga outsider. Sinabihan siya ni Darius na tigilan na ang pangangarap na makalabas dahil malapit na siyang maging opisyal na knight. Ipinakita pa niya ang nakababatang kapatid nito at pinaalalahanan siyang huwag maging masamang impluensya rito. Galit na si Mista. Habang pinapayuhan siya ng ama na pag-isipan muli ang kanyang mga ginawa, matigas siyang tumanggi. Ipinahayag niya na sawa na siya sa pamumuhay sa kulungang tinatawag na Sasan at hinding-hindi siya sasali sa Knights.
Dahil doon, sinampal siya ng malakas ni Darius pero kahit nasaktan ay hindi pa rin sumunod si Mista at tuluyan siyang umalis. Pinuntahan niya si Sinbad at nakiusap na isama siya sa kanilang paglalakbay. Biglang napansin ni Sinbad na may nagtatago sa likod ng pinto kaya tinawag niya ito palabas at lumabas si Spartos ang nakababatang kapatid ni Mista na gustong manatili siya bilang asasin at balang araw ay humalili sa kanilang ama bilang susunod na pinuno. Pero sinabi ni Mista na si Spartos na lang ang maging hari dahil ayaw niyang atali ang sarili sa bansang ito. Humanga si Sinbad sa determinasyon niya at pumayag siyang isama siya pero may kondisyon na kailangan niyang panagutan ng lahat ng magiging desisyon niya. Naiintindihan iyon ni Mista kaya inutusan niya si Spartos na sabihin sa kanilang ama na opisyal na siyang aalis sa Knights at pagkarinig nito ay agad na tumakbo si Spartos. Kinabukasan habang naghihintay si Sinbad at ang kanyang mga kasama kay Mista ay naramdaman niya ang paglipad ng rock sa likuran niya at paglingon niya ay nandoon si Yunen na nagsabing tumanda na raw siya at agad namang sumagot si Sinbad na mas lalo pa nga siyang gumwapo. Ipinakilala niya si Yunen sa kanyang mga kaibigan bilang isang kakaibang manlalakbay na gumabay sa kanya papunta sa dungeon kung saan nakuha niya si Ball. Sinabi ni Yunen na matagal na niyang minamatyagan si Sinbad at alam niyang mayroon na itong pangalawang djinn at ikinwento rin niya na mula nang makuha ni Sinbad si Ball ay mas dumami ang mga dungeon sa buong mundo at parami na rin ang mga taong nagtatangkang sakupin ang mga ito at may mga dungeon capturer na sa Rame sa Sesan at pati sa kanyang sariling bayan na Partavia. Tinanong ni Yunen si Sinbad kung paano niya haharapin ang iba pang mga gumagamit ng djinn dahil lahat sila ay makapangyarihan at sumagot si Sinbad na narito lang siya para sa negosyo at wala nang iba pero aminado siyang interesado siyang malaman na si Darius ang Night King ay isa ring dungeon capturer. Natuwa si Yunen sa reaksyon niya nagpakawala ng ilang rook at bigla na lang naglaho. Pagdating ni na Sinbad sa headquarters ng Knights ay nadatnan nilang tinalo na ni Mista ang halos lahat maliban sa kanyang ama at kung matatalo niya si Darius ay malaya na siyang umalis pero kapag natalo siya ay kapalit nito ang kanyang buhay. Agad na umatake si Mista nang walang tigil pero madali lang na hinarang ni Darius ang bawat galaw niya at sinabi nito na magaling siya pero kulang pa sa lakas. Muling sumugod si Mista pero ginamit ni Darius ang kapangyarihan ng kanyang djinn at naglabas ng isang matibay na barrier at tumalbog si Mista pabalik at naniwala ang mga knight na ang kapangyarihang iyon ay biyaya ng kanilang Diyos at kahit si Mista ay pakiramdam niya ay laban na siya sa isang banal na puwersa pero hindi pa rin siya tumigil. Inihagis niya ang kanyang sibat kay Darius sa mabilis na pamwesto sa likuran nito para sa isang sorpresa na suntok pero kahit doon ay epektibo pa rin ang barrier at binalik ng depensa ang sariling lakas ni Mista laban sa kanya kaya siya mismo ang tumilapon at natalo si Mista. Ayon sa patakaran ng duelo ay umabante si Darius para tapusin na siya pero biglang sumigaw si Sinbad na tumigil at sa sandaling iyon ay nag-resonate ang sibat ni Darius sa djinn ni Sinbad at sa kanyang espada. Sumugod ang mga knight para hulihin si Sinbad pero hinugot niya ang kanyang espada at ginulat ang lahat sa paggamit ng kidlat. Sinabihan siya ni Darius na huwag makialam sa sagradong duelo pero kalmado lang na tinanong ni Sinbad kung ang kapangyarihang ginagamit niya ay nakuha niya matapos sakupin ng isang dungeon at habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Darius ay sinabi niya na kahit nakuha nito ang kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng tagumpay ay hindi ibig sabihin na siya na ang pinakamalakas. Ipinahayag ni Sinbad na hindi iyon kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya na kahit sino na makakaklear ng isang dungeon ay makakakuha ng kapangyarihang iyon at nililinlang lang ni Darius ang mga debotong mamamayan ng Sesan sa pagtawag dito bilang kapangyarihan ng Diyos. Ipinakilala ni Sinbad ang sarili bilang isang dungeon capturer at hinamon si Darius sa isang laban. Handa siyang tanggapin ang anumang parusa kapag natalo siya pero kapag siya ang nanalo ay gusto niyang isama si Mista at makakuha rin ng pahintulot para makipagnegosyo sa kanila. Iniisip ng mga knight na napakabobo ni Sinbad sa paghamon sa kanilang Night King pero hindi nila siya magawang hulihin dahil ipinakita niya ang tinatawag nilang kapangyarihan ng Diyos. Naunawaan ni Jafar na plano ni Sinbad na ipakita sa lahat na hindi lang ang kanilang Night King ang kayang gumamit ng kapangyarihan ng Jinn para maipakita na hindi ito banal na kapangyarihan at mabawasan ang higpit ng kanilang paniniwala. Muling tinanong ni Sinbad si Darius kung tatanggapin nito ang hamon at sinabi ng Night King na bastos siya at walang modo pero dahil nakataya ang paniniwala ng kanyang bansa ay haharapin niya ito. Tumakbo si Mista papunta kay Sinbad at sinabi na hindi niya kayang talunin si Darius at ipinaliwanag niya na ang invisible barrier nito ay kayang harangin ang lahat ng atake at ibalik iyon sa umatake pero hindi nagpatinag si Sinbad at naniniwala ang kanyang mga kasama na kaya niyang manalo. Sumugod si Sinbad kay Darius at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake pero madaling na ipagtanggol ng Night King ang lahat at gumanti rin ito ng atake pero naiwasan ni Sinbad ang lahat ng thrust at jab. Pagkatapos ay gumamit si Sinbad ng lightning bolt pero ginamit ni Darius ang kanyang barrier para ibalik ang kidlat pabalik sa kanya at sa huling sandali ay nagamit ni Sinbad ang kanyang espada para ma-deflect ito at sa maikling sandali na ibinaba ni Darius ang kanyang barrier ay muli siyang umatake.
Umatras si Darius at gumawa ulit ng barrier para harangin ang atake at namangha ang mga knight na may kayang lumaban ng pantay sa kanilang hari pero natawa lang si Sinbad at sinabi na tinatawag nila itong patas na laban. Nagpasya siyang ipakita ang tunay niyang kapangyarihan at hinayaan niyang dumaloy ang kapangyarihan ni Bal sa kanyang katawan at lumaki ang kanyang mga braso na palm unit sa kanyang damit at naglabasan ang mga kaliskis sa kanyang katawan at nagbago siya sa Jin Equip mode. Sinabi ni Sinbad kay Darius na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang dungeon capturer at tinanong kung gaano ito katagal makakatagal laban dito. Itinaas niya ang kanyang espada at lumikha ng isang napakalaking bola ng kidlat sa langit sa ibabaw ng kastilyo at bumagsak mula rito ang isang malakas na lightning beam diretso kay Darius na hirap itong harangin gamit ang kanyang barrier. Nagdulot ang atake ng malaking pagkasira sa kastilyo at nang mawala ang alikabok ay napansin ng mga knight na nawawala ang dalawang mandirigma at may malaking butas sa bubong. Dinadala ni Sinbad si Darius sa loob ng isang protective barrier habang lumilipad sa ibabaw ng lungsod papunta sa isang bakanteng lugar at gusto pang lumaban ng Night King kaya basta na lang siyang binitawan ni Sinbad mula sa mataas na bundok. Bumaba si Sinbad pagkatapos at nakita niyang nakaligtas si Darius sa pagbagsak at pinuri niya ito sa tibay nito pero sinabi ni Darius na tigilan na niya ang pag-aastang tapos na ang laban. Napabuntong hininga si Sinbad at napagtanto na hindi pa natututo ang hari kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang ultimate move na Bararak Seika at pinakawalan ng isang napakalakas na atake patungo sa mga bundok. Sa iisang atake ay winasak nito ang lahat ng madaanan at lumikha pa ng napakalaking uka sa pinakamalaking bundok. Hindi makapaniwala si Darius sa kanyang nakita at tinanong siya ni Sinbad kung naiintindihan na ba niya ang agwat ng kanilang kapangyarihan at sinabi rin niya na kung balak niyang sakupin ang bansa ay matagal na itong nawasak kahit pa may tinatawag silang banal na kapangyarihan ang Night King at tinanong siya ni Darius kung ano ba talaga ang layunin niya sa pagpunta sa Sesan. Sumagot si Sinbad na narito siya para bumuo ng magandang ugnayan at magtatag ng partnership sa kalakalan. Humingi siya ng paumanhin kay Darius sa pagiging bastos niya kanina at ipinaliwanag na ginawa niya iyon para mailatag ang pundasyon ng pakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Sinbad na parami ang dungeon sa buong mundo at dumarami rin ang mga taong sumusubok na sakupin ng mga ito. Ayon sa kanya darating ang panahon na magiging napakalakas ng iba't ibang bansa dahil dito at mas magiging mapaminsala at madyugo ang mga digmaan. Ipinahayag ni Sinbad na wala siyang balak gamitin ang kapangyarihan niya para sa digmaan at sa halip ay gusto niyang tapusin ang panahon ng karahasan. Ibinahagi niya ang pangarap na lumikha ng mundong kung saan iginagalang ng lahat ng bansa at tao ang isa't isa. Para magawa iyon sinabi niyang nais niyang magtayo ng isang bansa na magiging sentro ng bagong mundo at kailangan niya ng mga kakamping may parehong layunin. Hiniling niya kay Darius na ipahiram ang kapangyarihan nito bilang hari ng Sesan upang matupad ang pangarap ng mapayapang mundo. Samantala sa kastilyo pinalibutan ng mga knights sina Hinehoho at ang iba pa dahil hindi pa bumabalik ang kanilang hari kahit lumipas na ang kalahating oras. Handa nang bunutin ni Jafar ang kanyang sandata nang biglang tumama ang isang kidlat sa sahig at mula rito ay lumabas sina Sinbad at Darius. Nagtaka ang mga knight kung sino ang nanalo ngunit bago pa maamin ni Darius ang pagkatalo ay sinabi ni Sinbad na tabla ang laban. Ipinaliwanag niya na pareho silang may kapangyarihan bilang dungeon capturer kaya napagdesisyonan nilang huwag nang maglaban ng walang saysay. Nalito ang mga knight dahil ayon sa kanilang paniniwala ang hari lamang ang may kapangyarihan ng Diyos. Sinabi ni Darius na lumilitaw lamang ang kapangyarihan ng dungeon kapag wala sa balanse ang mundo at sa ngayon ay papunta ang mundo sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan at mas marami pang piniling mandirigma ang nakakakuha ng kapangyarihan ng dungeon. Inanunsyo ni Darius na tinatanggap niya si Sinbad bilang kakampi at agad na sumunod ang mga knight sa kanyang salita at tinanggap si Sinbad sa Sesan na ikinagulat ni Mista. Pagkatapos ay umalis si Mista sa kastilyo para sumama kay Sinbad at nilapitan siya ng kanyang ama para magpaalam. Sinabi ni Darius na akala niya noon ay pinipigilan niya si Mista dahil sa kanilang paniniwala ngunit ngayon ay naiisip niyang baka dahil iyon sa kanyang sariling inggit. Inamin niya na noong kasing edad siya ng kanyang anak ay pinangarap din niyang makalabas ng bansa ngunit hindi niya kailanman nasabi iyon sa kanyang ama. Ngayon sinabi niya kay Mista na tuklasin ang mundo para sa kanya rin at napaluha ang binata habang nagpapasalamat sa kanyang ama. Di nagtagal ay sumama siya kina Sinbad at sinabi niyang hindi pa rin siya makapaniwala na makakalabas na siya. Sinabi ni Sinbad na kahit gaano siya kasaya ay huwag niyang kalilimutan na magtatrabaho siya para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang ugnayan ng kanyang trading company at ng Sesan ay higit pa sa simpleng kalakalan at siya ang magiging kinatawan ng kanilang bansa. Biglang dumating si Spartos at niyakap si Mista at nagtanong kung bakit siya aalis nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya at nagreklamo na lagi na lang siyang iniiwan. Hinaplos ni Mista ang ulo nito at sinabing masyado siyang nalunod sa sarili niyang problema kaya hindi niya ito nabigyang pansin.
Naunawaan iyon ni Spartos bilang paraan ng pagprotekta sa kanya laban sa posibleng gulo at napaluha siya. Sinabi niya sa kapatid na proud siya rito dahil pinaghirapan nitong abutin ang pangarap nito. Ngumiti si Mista at inalo ang kapatid at hiniling na magpakatatag ito at balang araw ay sumunod din sa kanya sa labas ng bansa. Sa huli ay umalis si Mista kasama si Sinbad para simulan ng bagong buhay. Samantala nagtipon ang lahat ng knights sa harap ng kanilang banal na monumento at tinanong si Darius kung tama bang pinayagan niyang umalis si Mista sa bansa at iniisip niya na dahil kay Sinbad. Sinabi ni Darius na ang orthodox na bansa ng Sisan ay napilitang magbago sa unang pagkakataon matapos ang ilang siglo at naniniwala siyang ito ay tadhanang itinakda ng Diyos. Mas maaga, matapos ang laban nila at hingi ni Sinbad ang kanyang suporta, sinabi ni Darius na pinaaalala siya nito sa isang lumang alamat ng mga asasin. Ayon sa alamat, noon ay puno ng karumihan ang mundo at nang dumating ang mga tao ng Sisan sa bulubunduking lupaing iyon ay dala nila ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kanilang pinagmulan. Ginamit ng kanilang hari ang kapangyarihang iyon upang linisin ang lahat ng karumihan at ang unang makapangyarihang haring iyon ay itinuring nilang Diyos na nagdala ng tunay na pagkakapantay-pantay at kapayapaan sa mundo. Iyon ang nakikita ni Darius kay Sinbad kahit na ang pangalan ng Diyos na iyon ay matagal nang nawala. Sa kasalukuyan iniisip ni Darius na pumayag lamang siya sa alyansa kay Sinbad dahil nakita niya rito ang imahe ng Diyos. Kinabukasan narating ni Sinbad at ng kanyang grupo ang dalampasigan at namangha si Mista sa tanawin ng dagat na tila walang hanggan. Sabik na sabik siyang maglakbay at agad niyang tinanong si Sinbad kung saan sila pupunta. Sumagot si Jafar na bibisita sila sa isang maliit na bansa na mas kakaiba pa sa Sisan at halos hindi pa sila pinayagang makapasok. Inilarawan niya ang Amere Kingdom bilang isang bansang pinamumunuan ng mga babae sa ilalim ng isang war princess. Kinabahan si Mista nang marinig ito dahil kilala siyang mahilig sa kababaihan samantalang si Sinbad ay tila handang mag-enjoy doon. Matatagpuan ang Amere Kingdom sa timog silangang bahagi ng kontinente at isa itong maliit na bansa na maihahambing sa Sisan sa laki at lakas. Napoprotektahan ito mula sa impluensya ng labas dahil sa isang napakalaking lambak. Nakakatakot ang laki ng lambak na iyon kaya karamihan sa mga bisita ay natatakot lumapit at kahit si Sinbad ay namangha nang dumaan ang kanilang barko rito. Habang abala sina Sinbad at Mista sa pagtingin sa iba't ibang halaman at hayop sa lambak ay nagreklamo si Hinahoho sa sobrang init. Biglang may napansin si Mista na isang ibon sa langit at naisip ni Sinbad na kakaiba ito. Papalapit ang ibon at habang lumalapit ay palaki ng palaki hanggang sa maging kasing laki ng isang truck. May dalawang babae na nakasakay dito at ngumiti sila sa mga lalaki sa barko habang dumaraan. Namangha ang lahat sa laki ng ibon at lumipad ito kasabay ng kanilang barko. Binati ng mga babae ang mga bisita at sinabi na kung makarating sila sa lungsod ay ipapakita nila sa kanila ang masayang karanasan. Namula si Mista dahil ngayon lang siya nakarinig ng ganoong klaseng biro at sinabi pa ng mga babae na papaguri nila sila buong gabi kahit magmakaawa pa silang tumigil. Ngunit nang tanggapin ni Sinbad ang paanyaya at sabihing magkikita sila mamaya ay biglang kinabahan ang mga babae at sinabing nagbibiro lang sila bago tuluyang lumipad palayo. Naiinis si Jafar sa pagiging pabaya ni Sinbad. Maya-maya ay nakarating sila sa isang pansamantalang daungan at iniwan ang kanilang barko bago naglakad papasok. Dahil sabik sina Sinbad at Mista sa pakikipagsapalaran ay nauna silang tumakbo habang sinusundan sila ni Jafar at Hinahoho sa mas mahinahong bilis. Pagsapit ng gabi ay napagod na si Sinbad at hindi na niya kayang sabayan sina Mista at Jafar na sanay sa mahihirap na paglalakbay kaya nagreklamo siya at naupo sa lupa at sinabing doon muna sila magpahinga. Hiniling niya kay Hinahoho na buhatin siya pero pagod na rin ito dahil sa init at halumigmig. Habang nakasimangot si Sinbad sa gilid ay sinubukan ni Jafar na tumawid sa sirang tulay gamit ang kanyang mga lubid. Tinanong ni Mista kung hindi ba sila dapat huminto para makabawi si Sinbad pero sinabi ni Jafar na kaya nitong gawin ang kahit ano kaya hindi nila dapat itong spoiled. Napansin ni Mista na tila malaki ang tiwala ni Jafar kay Sinbad at napahiya ito sa narinig. Bigla namang nagkaroon ng isang ideya si Sinbad. Ginamit ni Sinbad ang kanyang Jinn equip para gamitin ang kapangyarihan ni Baal at lumipad sa himpapawid pero agad siyang tinali ni Jafar at kinoryente pababa sa lupa. Ipinaliwanag ni Jafar na walang sino man sa Amera ang nakakaalam tungkol sa Jinn equip at mga taong lumilipad kaya kung makita siya ng ganoon ay magiging alerto ang lahat at magdudulot iyon ng malaking problema sa kanila. Natakot si Sinbad kay Jafar at wala siyang nagawa habang itinatali siya ng dating asasin at binubuhat papunta sa kabila. Nagpahinga sila ng lumubog ang araw at ipinagpatuloy ang paglalakbay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nahihirapan sina Sinbad at Hinahoho na maglakad buong gabi at ilang beses silang sumuko pero sa huli ay narating din nila ang Amera kasabay ng pagsikat ng araw.
Ang lungsod ay itinayo sa mismong pader ng lambak at gumagamit ang mga tao ng malalaking ibon para maglakbay mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Nakita nila ang mga mamamayan na nakasakay sa dambuhalang ibon at may isang lumipad malapit sa grupo ni Sinbad. Nagpasya silang magbigay galang muna sa reyna ng Amere pero dahil amoy pagod at pawis sila matapos ang tuloy-tuloy na paglalakbay ay kailangan muna nilang maglinis. Lumapit sila sa ilang babae at nagtanong kung may matutuluyan sa lungsod pero sinabi ng mga ito na walang in at pinunapa na mabaho sila. Tinanong ni Jafar kung saan sila maaaring maligo at sinabi ng mga babae na pwede silang pumunta sa ilalim ng lambak para sa purification o sa red light district. Sinabi ni Sinbad na dapat silang pumunta sa red light district para makapaligo ng maayos bago humarap sa reyna pero tinanggihan iyon ni Jafar kaya pumunta sila sa ilalim ng lambak para maglinis at habang papunta roon ay nabangga ni Jafar ang isang kainahinalang tao na may napakahabang ilong. Pagkatapos ay narating din nila ang palasyo ng reyna at pinaalalahanan sila ng bantay na mag-ingat sa kanilang pananalita dahil wala sa magandang mood ang reyna. Lumuhod sila sa harap ng trono at ipinakilala ni Sinbad ang kanilang sarili bilang Sindria Trading Company na nais magtatag ng ugnayang pangkalakalan sa Amere pero hindi nila napansin na manika lang ang kausap nila hanggang sa tumawa ang bantay kanina at lumapit sa trono tinanggal ang manika at siya mismo ang umupo roon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Reyna Mira at sinabi na gusto lang niya silang asarin. Ipinaliwanag niya na maraming bisita ang minamaliit siya dahil babae siya kaya hindi niya gusto ang mga lalaki. Binanggit niya na ayon sa sulat nila ay may babaeng advisor na si Rurumo pero puro lalaki lang ang nakikita niya. Ipinaliwanag ni Jafar na buntis si Rurumo kaya hindi ito nakasama pero sinabi ni Mira na umalis na sila dahil wala siyang interes makipag-usap sa mga lalaki at tinatanggap lamang sila kung nais nilang magkaanak sa mga babae ng Amera. Nakiusap si Jafar na pakinggan sila pero tumanggi si Mira kaya tumayo si Sinbad at lumapit sa kanya at nangakong hindi siya pagtataksilan. Hinawakan niya ang kamay nito at hinayla palapit at hiniling na magtiwala ito sa kanya. Ngumiti si Mira at tinanong kung ganito ba niya inaakit ang mga babae sa buong mundo pero hindi umubra sa kanya ang alindog ni Sinbad at bago pa siya makakilos ay inilapit na niya ang kanyang sibat sa leeg nito. Sinabi niya na matututunan na nito kung gaano kapanganib ang manloko ng isang babae. Ipinatawag ni Mira ang kanyang mga bantay at inutusan silang hulihin ang mga lalaki at ikulong. Biglang nag-resonate ang espada ni Sinbad at ang staff ni Mira at napagtanto niya na isa rin itong dungeon capturer. Napansin din iyon ni Mira at kinuha ang espada ni Sinbad at sinabi na kahit isa pa siyang king candidate ay hindi mababago ang katotohanang sinubukan niya siyang linlangin. Inutusan ni Mira ang kanyang mga bantay na maging mapagmatsyag dahil maaaring may tinatago pang kapangyarihan ng iba pang kasama nito. Inutusan ni Mira ang kanyang mga bantay na habaran silang lahat. Sumigaw at nanlaban sila pero wala silang nagawa at tuluyang nabaligtad ang sitwasyon. Maya-maya, sina Sinbad, Mista, at Jafar ay nasa gilid na ng bangin, hubad at takot. Sa utos ni Mira, itinulak sila pababa habang sinasabing kung makabalik sila ng buhay ay saka na nila haharapin ang tunay na parusa. Si Hinehoho naman ay hindi itinapon dahil isa siyang imucheck at interesado si Mira sa kakaibang pangangatawan nito kaya ipinahuli niya ito para pag-aralan. Habang iniisip ni Hinehoho na baka siya hiwain, mas malala pa ang naghihintay sa kanya dahil napalibutan siya ng maraming babae na sabik sa kanya. Samantala, himalang nakaligtas sina Sinbad sa pagbagsak. Balak nilang bumalik agad sa itaas pero naghanap muna sila ng mga dahon na pantekip. Pagkatapos ay sinubukan nilang humanap ng paraan para makaakyat pero walang malinaw na daan. Gutom na rin sila dahil wala pa silang nakakain mula nang dumating sa Amera. Mabuti na lang at may nakatagong pagkain si Mista sa kanyang turban na isang kaugalian ng Assassin Knights. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo kung paano hahatiin ang pagkain at sa huli ay si Mista ang kumain ng isang piraso habang hinati ni Sinbad at Jafar ang natira. Pagkatapos ay nakatulog sila. Nagising si Sinbad sa kakaibang tunog at pagdilat niya ay napalibutan na pala sila ng mga ahas. Natarante siya at agad na itinaboy ang mga ito habang inilalayo ang kanyang mga kasama. Halos sumuko na si Sinbad pero sinabihan siya ni Jafar na magpakatatag. Lumapit si Jafar sa mga ahas, pinulot ang isa at pinunit ito gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na mahihina lang sila dahil gutom at inutusan silang kainin ng ahas para magkalakas. Tiniyak niya na ligtas itong kainin dahil dati na niya itong ginawa sa mga assassination mission. Kumain sila ng ahas at unti-unting nasanay sa matinding kondisyon ng lambak. Nangolekta sila ng mga halaman at baging para makagawa ng tirahan, araw-araw naghahanap ng paraan para makaalis, at gabi-gabi nagpapahinga matapos kumain ng ahas. Makalipas ang ilang araw, tinapos ni Sinbad ang pagkatay ng mga nahuling ahas habang si Jafar naman ay gumawa ng magaspang na tela mula sa balat ng puno.
Nakakita si Mista ng kahoy na inanad ng tubig at binalak nilang gamitin ito para ayusin ang kanilang maliit na kubo. Pagkatapos ay nag-ihaw sila ng ahas para sa tanghalian at nakahanap pa si Sinbad ng batong asin. Biglang nainis si Mista at nagtanong kung bakit tila nasanay na sila sa pamumuhay doon. Tinanong niya kung nakalimutan na ba nila kung bakit sila naroon at sabay na sumagot sina Sinbad at Jafar na naroon sila para mabuhay. Lalong nainis si Mista at sinabi na mali iyon dahil pumunta sila sa Amera para magtatag ng ugnayang pangkalakalan pero itinapon lang sila ng Reyna. Sinabi ni Sinbad na parang may naaalala siya tungkol doon pero hindi iyon mahalaga at nagpatuloy lang siya sa pagkain ng inihaw na ahas. Ganon din si Jafar at sinabi pa na maayos naman ang pamumuhay nila roon. Bago pa magalit si Mista, ipinaliwanag ni Sinbad na noong bata siya ay kulang ang pagkain dahil sa digmaan kaya nagtutulungan ang mga tao para mabuhay pero matapos niyang maranasan ang marangyang buhay sa Sindria ay nakalimutan niya ang pinanggalingan niya at ang pamumuhay sa lambak ang nagpaalala sa kanya nito. Hindi pa rin kumbinsido si Mista at iginiit na gusto na niyang makaalis doon. Pagsapit ng gabi ay naglakad-lakad siya sa lambak habang nag-iisip ng paraan para makatakas. Ang pinakamalaking motibasyon niya ay ang babaeng nangakong papayag kung makakabalik siya sa ibabaw. Bigla siyang nakaapak sa isang malambot at laman na bagay at nagulat siya nang makita kung ano yon. Dinala niya ang nadiskubre pabalik sa kanilang base at parehong namangha sina Sinbad at Jafar nang makita na nakahanap siya ng malaking piraso ng sariwang karne. Hindi lang ito mukhang masarap kundi malinis at parang naproseso na. Habang nagdiriwang sina Sinbad at Jafar na makakakain sila ng lamb chops, sinabihan sila ni Mista na gamitin ang utak nila. Tinanong niya kung hindi ba kainahinala na may perpektong piraso ng karne na basta na lang nasa ilalim ng lambak. Naniniwala siya na may naglagay nito bilang palatandaan para makatakas sila pero wala itong interes kina Sinbad at Jafar at nagsimula na silang magluto. Habang niluluto ang karne ay may napansin si Sinbad na mga mamahaling bato na nakabaon dito at itinapon niya lang dahil wala itong halaga para sa kanya. Lalong nadismaya si Mista dahil kahit ang mga mamahaling bato ay hindi na nakakaagaw ng atensyon nila. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Sinbad at sinabi kay Mista na maaaring makatulong ang nadiskubre niya para makaalis sila at hiniling na ipakita kung saan niya ito nakita. Dinala niya sila sa lugar at nagulat silang makakita ng mas marami pang sariwang karne na wala roon kanina. Sinuri agad ni Sinbad ang isa at nakita niyang sariwa pa ito kaya nagsimula silang mag-ipon para kainin mamaya habang si Mista ay galit na pinagsabihan sila na huwag malihis sa tunay na layunin. Sinuntok pa niya si Sinbad at sinabing mas mahalagang alamin kung saan nanggagaling ang karne kaysa kainin ito. Biglang bumaba ang malalaking ibon mula sa Amera at kinuha ang mga piraso ng karne at lumipad palayo na ikinainis ni Sinbad dahil gusto pa niyang kainin ang lahat. Nawala ang lahat ng karne at nalungkot si Mista dahil akala niya iyon na ang susi para makaalis sila. Ngunit inalo siya ni Sinbad at sinabing kakampi nila ang kapalaran. Lumalabas na itinatapon ng mga babae ng Amera ang karne sa lambak para dumaikit dito ang mga mamahaling bato at saka kinukuha ng mga ibon. Mas partikular, ginagamit nila ang mga lalaking nasa ilalim ng kanilang kontrol para sa trabahong ito. Napansin ng namamahala sa lugar na bumababa ang dami ng nakukuhang bato at sinisisi ng mga lalaki ang mga ibon dahil hindi na bumabalik ang mga ito. Nagbanta ang babae na babawasan ang sahod nila pero nagsimulang umasta ng kakaiba ang mga lalaki kaya sumuko na rin siya. Samantala sa ibaba ay patuloy na kinokolekta ni Sinbad at Jafar ang karne habang muling nadismaya si Mista dahil akala niya ay may plano na si Sinbad para makatakas. Napaiyak siya at sinabi na baka hindi na siya makaalis pero pinayuhan siya ni Jafar na magtiwala kay Sinbad dahil lagi itong may plano at kayang gawing makabuluhan kahit ang tila walang kwentang bagay. Kahit mukhang wala pa itong ginagawa, biglang may malalaking piraso ng karne na muling nahulog. Iniisip ni Mista na wala itong mababago pero sinabi ni Sinbad na hinihintay niya ang araw na ito para makatakas. Hindi nagtagal ay inakyat ang mga karne sa ibabaw at habang kinukuha ng mga lalaki ang mga mamahaling bato mula rito ay biglang lumabas si Sinbad mula sa loob ng isang piraso. Sumunod din ang kanyang mga kasama at nagulat ang mga babae at nagsitakbuhan. Kumuha sina Sinbad at ang iba ng mga damit mula sa mga lalaki para matakpan ang kanilang sarili. Hindi pa rin maintindihan ni Mista ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Jafar ang sistema ng Amera sa pagkuha ng mga batong nakadikit sa karne at kung paano nila ito ginamit para makabalik sa ibabaw. Inakala ng mga taga-itaas na may mabangis na hayop na kumakain ng karne kaya naghagis sila ng malalaking piraso na hindi kayang ubusin agad ng kahit anong nilalang at iyon mismo ang inasahan ni Sinbad para makabalik mula sa ilalim. Matapos makatakas, tinanong ni Sinbad ang mga lalaki kung inaapi ba sila ng mga babae sa Amera pero sinabi nilang hindi at normal lang sa kanila ang ganoong sistema kung saan ang mga babae ang nagtatrabaho at ang mga lalaki ang nag-aalaga ng bahay.
May ilan sa kanila ang kumukuha ng kakaibang sideline para kumita pero kontento naman sila sa kanilang pamumuhay. Pagkarinig nito, sinabi ni Sinbad na dapat nilang puntahan ang Reyna at ipakita na nakaligtas sila. Samantala, nasa silid si Reyna Mira at hinahangaan ang magandang kwintas na nakuha niya mula sa mga bilanggo nang biglang pumasok si Sinbad sa bintana. Sinubukan niya itong hulihin pero mabilis itong lumapit at tila aakitin siya, ngunit bigla na lang nitong inagaw ang kwintas na siyang gin vessel nito. Nakuha rin ni Sinbad ang kanyang espada dahil alam niyang ang isang maingat na tao tulad ni Mira ay itatago ang mga iyon malapit sa kanya. Galit na galit si Mira na nalinlang siya at agad niyang kinuha ang kanyang sibat, ginamit ang Jin equip, at nagbago sa isang anyong may 3 ulo. Sinabi niya kay Sinbad na ipapakita na niya ang tunay niyang kapangyarihan. Samantala, nakuha na rin ni Jafar at Mista ang kanilang kagamitan at balak nilang iligtas si Hinahoho bago pa makagawa ng gulo si Sinbad. Bigla nilang napansin ang 2 liwanag sa langit at napagtanto nilang naglalaban sina Sinbad at Mira. Pareho silang gumagamit ng kidlat at nagkakanselahan ng kanilang mga atake. Sinabi ni Mira na hindi siya masasaktan dahil ang kidlat ay isa sa kanyang elemento ngunit sinabi ni Sinbad na hindi lang isa ang kanyang Jin. Ginamit niya ang Jin equip ni Valefor at nagbago ang kanyang anyo. Inakala ni Mira na panlilinlang lang ito pero biglang nagliwanag ang mga mata sa kanyang palad. Inatake siya ni Mira at patuloy lang siyang umiiwas. Gumanti siya gamit ang mga bala ng yelo ngunit kahit tamaan si Mira ay hindi ito nasaktan. Ipinagyabang ni Mira na wala si Sinbad sa kanyang antas dahil ang kanyang Jin na Cerberus ay may 3 ulo na kumokontrol sa kidlat, yelo, at apoy kaya mas malakas siya kaysa kanino man. Sinabi niya na hindi siya matatalo ni Sinbad kahit 2 pa ang Jin nito. Muling umatake si Mira at itinulak si Sinbad sa pader habang sinusubukan nitong depensahan ang sarili. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake at pinakawala ng isang 3 ulong apoy na tila aso na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Tumawa si Mira at sinabing mahina lang siya tulad ng ibang lalaki ngunit nasa likuran na niya si Sinbad. Nagulat siya kung paano ito nakaligtas at hindi niya alam na ang kontrol sa yelo ay pangalawang kakayahan lamang ng Jin ni Sinbad. Naghanda si Mira na gamitin ang pinagsamang kapangyarihan ng 3 elemento ngunit bigla siyang tinamaan sa likod ng ulo at paglingon niya ay naroon si Sinbad. Hindi niya maintindihan kung kailan ito nakalipat sa likuran niya kahit hindi niya ito inaalis sa paningin. Muli siyang umatake ngunit nawala si Sinbad sa huling sandali at lumitaw sa kanyang likod. Unti-unting nawala ng kumpiyansa si Mira at naging magulo ang kanyang galaw dahil sa tunay na kapangyarihan ni Valefor na kayang pabagalin ang galaw at higupin ang enerhiya ng kalaban. Ginamit ito ni Sinbad para mapigilan ang kanyang galaw at maiwasan ang kanyang mga atake hanggang sa tuluyan niya itong matalo at ibalot sa yelo. Tinanggap ni Mira na si Sinbad ang unang lalaking nakatalo sa kanya. Matapos siyang talunin, muling bumisita sina Sinbad at ang kanyang mga kasama kay Reyna Mira. Kinabahan si Mista dahil akala niya ay papatayin sila pero pinakalma siya ni Jafar. Pagdating nila sa bulwagan ay nadatna nila ang Reyna na sumasailalim sa skin treatment. Lumuhod si Sinbad sa harap niya at pinaalis ni Mira ang kanyang mga lingkod habang pinagsasabihan siya dahil sa ginawa nito matapos ang matinding laban nila kagabi. Tumayo siya at sinabing dahil sa laban nila ay nasira ang kanyang balat kaya kinailangan niyang sumailalim sa matinding skincare sa loob ng 1 buwan pero aminado siyang iyon ang unang beses na may lalaking nakapagpabagsak sa kanya kaya naging kakaibang karanasan iyon. Sumagot si Sinbad na nag-enjoy din siya ngunit hindi na kinaya ni Mista ang mga pahiwatig at nahimatay dahil sa sobrang hiya. Matapos magbihis si Mira ay ipinahayag niya na papasok ang Amere sa isang diplomatikong kasunduan kasama ang Sindria Trading Company. Sinabi niyang magpapadala siya ng kinatawan para tumulong sa kanila at nais niyang makipagtulungan pa sa hinaharap. Nagpasalamat si Sinbad at sinabi naman ni Mira na higit sa lahat ay ayaw niyang maging kaaway ang isang lalaking tulad niya. Tinanong niya kung ano ang tunay niyang layunin at sinabi ni Sinbad na nais niyang lumikha ng mundong walang digmaan at hiniling ang kanyang tulong. Nagduda si Mira ngunit ipinaliwanag ni Sinbad na ang mga Jin vessel ay magdudulot ng malawakang digmaan balang araw at babaligtarin ang balanse ng mundo kaya nais niyang bumuo ng malakas na alyansa kasama ang mga pinunong may parehong paniniwala para pigilan ito. Sinabi rin niya na kabilang sa kanyang mga kakampi ang hari ng Imuchek at ang Night King ng Sesan. Nagulat si Mira na may ugnayan si Sinbad sa 2 bansang kilalang sarado sa mga dayuhan. Ipinakilala ni Sinbad si Mista bilang anak ng Night King at napagtanto ni Mira na kahit ang makapangyarihang hari ay natalo nito. Alam niyang ang Jin vessels ay may napakalakas na kapangyarihan na kayang pumantay sa isang maalamat na sorceress ng Rain. Tinanong ni Jafar kung ano ang ibig sabihin niya dahil hindi pa sila nakalalabas ng Napolia. Ipinaliwanag ni Mira na ang sorceress na iyon ay nakatuon sa pagpapayaman ng Rain at sinasabing 200 taon na ang edad nito at maaaring siya ang tinatawag na Magi.
Bago ang salitang iyon kina Sinbad at sa kanyang mga kasama kaya ipinaliwanag ni Mira na ang mga Magi ay misteryoso at lumilitaw lamang sa panahon ng krisis upang gabayan ang mga tao tungo sa kapayapaan. Kilala sila bilang mga dakilang salamangkero na kayang pumili ng mga king candidate. Habang naririnig ito ni Sinbad ay mas malinaw niyang naramdaman ang daloy ng Rock. Ipinaliwanag pa ni Mira na kayang lumikha ng mga dungeon ng isang Magi at gabayan ang mga taong karapat-dapat makakuha ng kapangyarihan ng hari. Biglang nagkaisa ang mga piraso sa isip ni Sinbad at napagtanto niyang malamang na si Yuna ay isang Magi. Hiniling niya kay Mira na magkwento pa ngunit ang tanging nadagdag ay ang paniniwala na ang mga Magi ay pinagpala ng Rock, ang enerhiyang gumagabay sa mundo, at tila sila ang mismong kalooban ng mundo. Naniniwala si Mira na ang mga Magi ang nasa likod ng pagdami ng mga dungeon at sumang-ayon siya sa layunin ni Sinbad kaya pumayag siyang sumali sa kanyang alyansa. Pagkatapos nito ay lumabas sina Sinbad at ang kanyang mga kasama at sinabi ni Jafar na gumaan ang loob niya dahil maayos ang kinalabasan ngunit hindi pa rin siya natuwa sa paggamit ni Sinbad ng Jinn equip laban sa Reyna samantalang si Mista naman ay hindi mapakali. Dahil bukas ay aalis na sila sa Emira, plano ni Mista na gamitin ng maayos ang natitirang oras nila roon, gusto niyang magsaya kasama ang mga madaling babae at sinimulan siyang pigilan ni Sinbad. Biglang dumating ang babaeng nagtulak sa kanya pababa ng bangin noon at nagulat siya na nakaligtas pa siya. Agad namang nagsimp si Mista sa kanya at pumayag ang babae na ibigay ang ipinangako niyang gantimpala. Naiinis si Sinbad dahil doon niya naintindihan kung bakit sobrang desperado si Mista na makatakas sa lambak. Sinabi ng babae na palalayain nila ang lalaki na kanilang kinukulong at agad dumating si H na may buong babaeng squad na nakakapit sa kanya, halatang nauubos nila ang huling patak ng enerhiya niya. Natakot si Mista na baka ganoon din ang kanyang kapalaran. Umalis ang mga babae na sinasabing nag-enjoy sila sa pagsasaliksik sa imak na lalaki. Lumapit si Sinbad kay Hina at tinanong kung paano niya ipapaliwanag ito kay Rumo at sumigaw siya na hindi siya nagkamali, hindi siya nag-cross ng linya. Biglang sumigaw si Mista na dapat siya ang nakaranas. Pinayuhan siya ni Sinbad na tigilan ng pag-iyak dahil may pagkakataon pa sila at pinaalala ang red light area doon, agad nilang pinuntahan yon. Ngunit pagdating sa unang shop, sinalubong sila ng mga higanteng lalaki na may sobrang haba at matulis na ilong, at nawala agad ang kanilang sigla. Kinabukasan ay oras na para umalis sa Emira. Sinalubong sila ng kinatawan ng Reyna, si Parin, at ipinakilala ang sarili. Si Hina ay patuloy pa rin gumagaling mula sa trauma, at sina Sinbad at Mista ay nawala ang kanilang V-card pero sa kabaligtaran ng inaasahan nila, kaya nadismaya sila. Sinabi ni Jafar kay Parin na huwag mag-alala. Pagdating nila sa lugar kung saan sasakay sa mga higanteng ibon na magdadala sa kanilang barko, dumating din si Reyna Mira para sagupain sila at sinabing naging malapit siya sa kanila. Sinabi niya na dapat panatilihin nilang matatag ang ugnayan dahil balang araw sila ang mag-aalaga sa kanyang mga anak na babae. Lumabas mula sa likod niya ang dalawang babae at mas marami pa ang nakatayo sa paligid. Nagulat sina Mista at Hina sa dami at nahihiya si Sinbad ngunit napansin niyang kaakit-akit ang mga anak ni Mira. Lumapit ang bunsong anak kay Sinbad, hinawakan ng damit niya at tumitig ng humahanga. Tumawa si Mira at sinabi na maaaring nagustuhan siya ng bata. Sinabi niya na ang bunsong anak, si Pisti, ay pinakamaalam dahil kaya na niyang kontrolin ang mga higanteng ibon. Nilagay ni Pisti ang pulang balahibo sa tenga ni Sinbad at sinabi ni Mira na ito ay malaking karangalan sa kanilang kultura. Umaasa siyang mapalad ang paglalakbay ni Sinbad sa tulong ng Rock at ramdam niya ang daloy nito patungo sa kanya. Sumakay sila sa mga higanteng ibon at lumipad palayo. Pagdating sa kanilang barko, nakarating sila sa Reim. Maayos ang takbo ng Sindria Trading Company at nang lumitaw si Sinbad, nagmamadaling salubungin siya ng lahat. Gusto niyang makita si Rumo para makabawi sa lahat ng nangyari habang wala siya, ngunit nalaman niyang umuwi na ito dahil huling buwan na ng kanyang pagbubuntis. Pinayuhan nila si Hina na maayos ang kalusugan niya at ng sanggol. Napagtanto ni Sinbad na si Vidal ang humahawak ng negosyo sa opisina niya kaya bumisita siya roon. Natagpuan niya si Vidal na abala sa mga papeles at nagulat nang makita si Sinbad. Emosyonal siyang muling makita ang kanyang boss, ngunit dinagdagan lang ni Sinbad ang trabaho niya. Tinanong ni Vidi kung ano tong mga bills na to, tapos sinabi ni Sinbad na simula nang bumalik siya, kailangan nilang mag-party. Sa party, ipinakilala ni Sinbad ang mga bagong miyembro ng kanyang team. Una niyang ipinakilala si Mistress, anak ng Night King ng Sasan, tapos si Pine, diplomat mula sa Emir. Sinabi niya sa lahat na single si Mistress at naghahanap ng girlfriend habang nakakatakot si Perrin kapag galit. Sabi ni Sinbad, ito pa lang ang simula. Patuloy na lalago ang Syria Trading Company. Magiging pinakamalaking trading company sa buong Retayo at balang araw, magtatayo pa tayo ng sariling bansa.
Pagkatapos, pumunta si Sinbad sa balkonahe para mag-enjoy ng sandaling katahimikan. Dinalaw siya ng mga kaibigan niya at sinabi niya na lumaki ang Syria Trading Company dahil sa mga taong nakilala nila sa kanilang paglalakbay. Naalala niya lahat ng nakaimpluwensya sa kanyang buhay at naniniwala siyang may malaking puwersa na nagtutulak sa kanila para magtagpo. Para kay Sinbad, nakikita niya ang puwersang iyon at lahat ng posibleng direksyon na pwedeng tahakin, nakikita niya ang agos ng tadhana sa kanyang harapan, at alam niya eksakto kung aling landas ang tatahakin para maabot ang kanyang layunin. Samantala, mabilis pero tahimik na nagbabago ang mundo. Sa Pervaya, nakuha ni Barbarossa ang isang gin vessel, at magkasama sa pagtakas sina Drogel at ang prinsesa sa kabisera ng Rey. Sa ibang lugar, naghahanda sina Legendary McGee at isang red-haired gladiator para sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa isa pang bansa, nakikipagtulungan si Fallon sa prinsipe habang si Yunan ay nanunood lang ng lahat ng nangyayari. Habang ganito, nakita ni Sinbad ang isang meteor shower, parang noong araw ng kanyang kapanganakan. Sabi niya, espesyal ako. Ang 16 anyos na Sinbad ay hindi pa alam kung ano ang hinaharap pero kahit ano pa man ito, handa siyang harapin ito ng buong tapang at mananalo.